Good evening po, brother, no? Sa tao kasi talagang ano yan, no? Sabi ko nga, yung kapatid ko din po, ganun na nangyari noon na hanggang sa yung last breath niya, doon pa lang siya pinatawad, no? Kaya siguro, kasi unang-una, ang galit talaga, malaking kasalanan sa tao. Malaking kasalanan yan. No, napakarami nating verse sa Bible na pwedeng sabihin na yung galit, no? Napakarami. At nagsisimba lagi si ate ko, no, pero pansinin niyo ang may kasalanan yung asawa niya lalaki na talagang mapangalo niya, at ngayon nagkasakit pa yung ate ko nga. So dun yung galit yun tinanim niya 25 years, matindi yun, kaya lang siya nga ay nagkasakit. Bakit? Kasi dinadasal sa mga nakikinig, lagi natin dinadasal ang Ama namin. Tama po ba yun? Dinadasal mo po ba yun, brother? Apo, apo, apo. Oo, anong nakalagay doon, di ba? Patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa aming mga nagkasala sa amin. So, kumbaga pangako natin yun kada nag Lord's Prayer tayo. Patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Inaaraw-araw nagsisimba si ate, siya yung organizer doon sa FEU noon, siya yung nag-ano ng misa everyday. Araw-araw dinadasal niya, nagro-rosary araw-araw. Kaso hindi siya makapagpatawad. Dinadasal mo ngayon yung Ama namin. Mabigat yun. No, ang mahirap sa kanyang sitwasyon niya kasi kasama niya kaya nahirapan siya hanggang siya nagkasakit. Bakit? Ang kasalanan, 'di ba? Sabi ni Jesus, "Oh, wag ka nang magkasala, no? Magaling ka na." So, isa sa pinaka dahilan ng ano, kasalanan, ng pagkakasakit. So, yung galit na 'yan, bro, pwede tayong magkasakit 'yan. Unang-unang babalayan sa atin ng Diyos na ang kasalanan, no? Ang kasalanan na 'yan, na sabi ni Jesus mismo, no? Magaling ka na, huwag ka na magkasala. So doon pa lang medyo delikado na. Pagkatapos, isa pang sinabi natin pa yung Kristo, mabigat din. Diyan, bro Jando, Mateo 6:14-15, no? Sa mga magandang i-ano natin to, no? Ibigyan ng highlights to sa mga may kagalit pa, laging galit, o may mga no, nakatanim sa galit. Kapag hindi mo napatawad yan, nakamatayan mo, delikado. Bro Jando? Ito sinasabi sa 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Anong sinasabi diyan, bro? Nabasa mo? Brother? Yes, bro, yes, bro. Anong sabi? Hindi lang po Anong sabi diyan? Hindi, tingnan muna natin po yung ano, no? Anong sabi diyan? Pag hindi ka nagpatawad, patatawarin ka ng Ama sa langit o hindi? Hindi ba? Yun. Mabigat yun. Pag nakamatayan mo yan, hindi ka nakapagpatawad, saan ka pupunta nun? Hindi ka patatawaran ng Ama eh. Diyan pa lang medyo sandali lang. Eye-opener yan. Medyo, oo nga, no? Mabigat. Ito pa, ang Diyos mismo nagsabi rito, Leviticus chapter 19 nga, bro, bro Jando. 17? Leviticus 19 verse 17, bro. 17. 19:17. Okay? Sabi 17 ganito. Huwag ninyong kapupuutan ng inyong kapwa. Paalalahanin ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang panagutan. Leviticus 19:17. Okay, dito sabi niya rito, huwag kang magtatanim ng galit, sabi niya rito, sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan niyo sila, no? Na may sa halip, pangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Iba yata ang tingnan nga natin sa ibang talata yan, bro. Ayun, yan. Huwag ka basahin mo ulit, bro. Okay, sabi dito is huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. So from Old Testament hanggang New Testament, hanggang kay Jesus, pinabanggit yan.
hanggang sa mga nang umakyat na si Jesus, inaano yan tungkol sa galit. Napakadelikado niya kapag hindi ka nagpatawad, at ang mabigat nga doon yun ang ano no, yun ang sinasabi mo anong mga talata. Ayan, Old Testament pa lang sinasabi ng Diyos yan. Leviticus 19:17, no? Magandang balita Biblia, ilista niyo po. Pangalawa, Mateo 6 17 po. I mean Mateo 6 14 to 15. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawaran ng Ama sa langit. Kumbaga, move on lang, no? Kumbaga, alam nyo, hindi ganun kadali, pero kung iisipin natin, kung ang kaligayahan, isipin nyo to, no? Kung ang kaligayahan natin, ay okay ako kapag ito'y nagbago. Eh, kung hindi nagbago, hindi ka magiging okay. Diba? So, kumbaga, yung kasiyahan ng tao, wag mong idepende dun sa iba. Kung magbago siya, okay ako. Pag ganito yung nangyari sa akin, no. Kasi mangyayari yan, sa pagtatanim mo ng galit, nagkakasala ka ng malaki, hindi mo alam, siya pala okay. Natutulog ng ano yun, no? Ng payapa, ikaw galit na galit ka, hindi ka makatulog. So, si Jesus sabi niya, patawarin niyo sila, no? Hindi siya nagtanim ng galit. Yung pinako na siya sa krus. Move on, no? Kung ano man ang ano mo, focus kay Christ, focus ka sa pamilya mo, focus ka sa trabaho mo. Wala yan. Kasi even Santa Monica, no, nanay ni St. Augustine, mga kapatid, no? Nagsumbong siya kay Bishop Ambrose. Sabi niya, bakit si San Agustin, hindi pa siya santo noon, hindi magbago? Medyo na ano na si Santa Monica, no, yung nanay niya. Bakit hindi siya magbago? Ganun, no? Lahat pa naman ng bisyo no na kay San Agustin pa bago siya magisanto. Ano sabi ni St. Ambrose? I mean ni Bishop Ambrose sa kanya? Ito true story to. Leave her alone. O leave him alone. Pabayaan mo siya, hindi praying for him. Alam mo, nung pinabayaan na lang niya, nag-move siya, naging relihiyoso si Santa Monica lang, hindi niya masyado pinagdasal na lang niya si St. Augustine. Naman later naging santo siya. Si San Agustin. So biblically bigin din ang kaaway. No? So marami kang tayong lahat ng mga talata niyan, bro, it will open our mind. Ang mabigat dito kasi yung kapag hindi ka nakapagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama. Hindi ka pa papasukin sa langit, bro. Sa lahat ng nakikinig ngayon, hindi biro ako. Kaya bakit ko nagfo-focus sa kaligtasan ng tao? Kasi lahat ng mga nangyayari sa atin sa mundong ito, kapatid, walang saysay yan pagdating natin sa pagharap kay Jesus. Ano yung pinaka dyan? Juan 12:48, bro Jando. At the end of our life, kapatid, hindi yung nagbago ba si ganito, nagbago ba siya, bakit ganito siya, bakit ganito ugali. Wala doon. Saan tayo, pag namatay tayo, anong mangyayari? Juan 12:48, lagi ko pong binabanggit dito yan, bro Jando. Ito sinasabi, 12:48 ng Juan, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. You know? Ang salita ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So pag namatay ka, bro, yung salita ni Jesus sa den, hindi yung nagbago si ganito, nabago ba si ganon, o nawala ba yung galit mo, hindi. Ang salita niya at isa sa salita niya, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama sa langit. Mabigat yun, bro. At sabi ng Diyos, Old Testament pa lang, huwag ka magtatanim ng galit. Bagkus, ano ba yung dapat natin gawin, no? Relax ka lang, move on ka lang. Kung hindi mo talaga maano siya, relax, no? Focus ka kay God, focus ka sa trabaho mo. I-divert mo yung focus mo. Saan? Sa Diyos. Maglingkod ka, mas maganda. Focus on God. Focus on love, no? Focus on your Magandang blessing. example dyan, Brother Angel. Si Brother Angel? Si Santa Maria Gorete. Ito, ano daw ang dapat gawin, no? Sabi naman ni Apostol Pablo, ito, ano ba dapat gawin? Bro, ito lagi natin binabanggit dito, Roma 12 nga, bro. 14.
Roma 12:14, sabi ganito, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin niyo sila at huwag sumpain. Naku, Ito ang mabigat. katuroang Kristiyano. Ayun. Ibadalangin mo siya, ipagdasal mo siya. Kapatid. Kasi walang imposible sa Diyos. Pwede siyang baguhin. Ganun ang ginawa ni Santa Monica kay San Agustin. Later on, naging santo pa yung anak niya. At ano pa? 17 bro. 12-17. 17. Yes bro. Ito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin yung mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Mga verse na yan, isulat mo po. So pag nilayan mo yan, gabi-gabi, no? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. So yung habang nagagalit ka na ano ka, medyo delikado. No? So wag gantihan, wag magtanim ng galit at ibigin ng kaaway, sabi ni Jesus, at magpatawad. Kapag hindi ka nagpatawad talaga, hindi ka mabigat 'yon. Ano ba naman ang ano nito, no? Ang sabi ni Apostol Pablo, wag ka naman kayo mag-alala. Halimbawa, pinagdasal nyo, ayaw niya magbago, bro. Abay, ito'y mabigat, no? Tandaan natin itong verse na to. Roma 12:19, bro, Jando. Roma 12:19. Ito naman, Don't mga worry. minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubayan yon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gagante, sabi ng Panginoon. Ayun, kakampi mo ang Diyos. Di ba? Kung ayaw niya magbago, ako lagi ganun ang ginagawa, pinagdadasal ko yung mga ganun tao. Kasi alam ko, Diyos na magaganti. Bahala na Diyos kapag ayaw niya magbago. Amen? Kaya ang dami yung mga kaya mga ganyan. Magkakasakit sila dahil sa kasalanan, ayaw nila magbago. Ang Diyos kasi talaga, gaganti. Ayun, no? Hindi, biblical yan, ha? Hindi yan pagan practice o kung ano man. Wag mo naman siyang, kaya nga sabi doon sa una, 17, wag mo siyang isumpa, ipanalangin mo siya. Kung ayaw niya magbago, ayan, vengeance is yours, sabi niya. Forgiveness is yours, vengeance is mine. Ang sabi ni Apostol Pablo diyan, sinabi naman ng Diyos, ako naman ang gaganti. So, well, wag naman nating ano yung ano, no? Sabi niya, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, ano yung mga verse na yan? Ayan bro, no? Sana nakatulong sa iyo. Just move on, no? Sabi nga, forgive and forget, no? Or even if you don't forget, just forgive and then move on, kapatid. Kaysa naman magkasala tayo, kaligtasan naman na nakasalalay dito, bro. Brother? Brad, bali, in part of it, Brad, if ano ko din naman siya sa confession, Brad. So then move forward na lang ako from death. Okay lang ba, Brad? Well, exactly, no? Kasi nga alam naman natin, no? Kasi nagtanim ka ng galit, sabi mo nga. At lagi natin dinaldasal yung Ama namin, eh. No, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, pasamin kariyan mo, sundin ang loob mo, ayan, no? Dito sa lupa para na sa langit, no? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, patawan mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hindi mo pinapatawad. So useless ang pagdarasal. Kumbaga, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So nagkakasala kapag down sa Leviticus 19:17, para hindi ka magkasala, huwag ka magtanim ng galit. Nagtatanim ka, nagkasala ka, yes, ayon sa Biblia. So you need to confess that, bro, then move on. That's the best thing to do. Kasi alam niyo, walang ano, no, walang hihigit pa dun sa isang tao na walang kaaway. Alam mo yung ikaw mismo na kung awayin ka, bahala sila, importante hindi mo sila inaaway. Mas may peace of mind ka. Amen. Iba yung kasing inaaway ng away, na insecure sila, naiinggit sila, whatever. So, basta focus, like ko ako lagi kong katwiran ko, I focus on Jesus. I focus on serving the Lord. So, ano man yung na ano dito sa lupa, may mga pangyayaring ano, sometimes it will hurt you, but hindi ko siya inaano. Bakit? I focus on my salvation. Lahat ng nakikinig ngayon, focus kayo sa kaligtasan ng kaluluwa nyo. Paano kayo maligtas? Hindi yung paano mo baguhin to, paano kaya mabago yun. No. Everybody have their own free will. Anak mo yan, asawa mo yan, katrabaho mo yan. No, just make sure na lang ikaw, iligtas mo muna yung sarili mo din,
bago ka baguhin ng iba, ikaw pa naman, hindi po pa nababago sarili mo. Amen? So lahat po na nakikinig ngayon, bago natin baguhin ng iba, baguhin natin sarili natin. Yung iba, ililigtas natin yung iba. Yung sarili mo, hindi mo pa nga sigurado kung maliligtas ka. And that's the most important thing, kaligtasan ng kaluluwa. So bago natin isipin ng ibang tao, kapatid, no, yung pagtatanim ng focus on yourself, on your ano muna, and then save other people na lang. Spread love na lang. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. Sa lahat po yun, no? So you go to confession, tama yung naisip mo, then move on. Kasi mabigat to sa lahat na nakikinig, panghuli, no? Sabi, ulitin ko lagi yun. Yun ang nakatatak sa isip ko. Kapag Mateo 6:14-15, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama na sa langit. So saan ka pupunta kapag hindi ka nagpatawad? Ayaw naman natin siguro maimpyerno. Sana maging ano sa atin to. Ang dami na rin nagtanong sa ganyan, so naliwanagan na rin sila, no? Yun po, kapatid, maganda yung plano mo, you go to confession, kapatid. Then move on. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Amen. Salamat sa Diyos. Bro Jando. Okay. So thank you doon sa nagtanong, no, sino yun? Si Jean Paul Magbilen. Okay. So dito naman tayo ngayon sa next naman na katanungan na nandito sa ating natin. Ito na lang ha. Okay, so ito lang tayo sa tanong na ito. Ito ay from Mary Campos Mas. Sabi niya, bakit pinapatay ni Apostle Paul si Esteban? Pakisagot yan, Brother Angel. Bro, kaya ko namang ano yun. Pero si Bro Romel, hindi pa yata nakasagot, bro. Baka sigurado alam niya yan. Brother Romel Palma, pakisagot to Brother Romel Palma. Wala na, nakapula na naman uli yun. Nakapunan, okay. Okay, tandaan po na. Ikaw, kaya mo na kaya mo yan, bro. Okay, so ang tanong is, bakit pinapatay ni Apostle Paul si Esteban? Yun, dahil si Apostle Paul ng panahon ito, siya ay bahagi ng relihiyong Judaism. At sa relihiyong Judaism, may utos sa kanila na i-persecute ang mga Christian. Sahin ko sa Galatia chapter 1 verse 13. Sabi ni Apostle Paul, Apostle Paul ganito. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Sa madaling salita, nagawa niya yon na ipapatay si Esteban dahil nasa Judaism pa siya. At ang Judaism, allergic yan sa katuruan ng Kristiyano. Hindi nila matanggap ang katuruan ng Kristiyano na si Jesus ang Kristo. Kaya nga kapag nagturo ka na si Jesus ang Messiah, itatapon ka nila labas sa sinagoga. 1:22. Sabi sa 1:22, ganito. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. So sila ay ititiwalag sa sinagoga. Kaya magkalaban ng Kristiyano at ang Judaism, lalo na kapag ang topic ay pagkamisaya ni Jesus Christ. Acts chapter 18 verse 28, sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. So magitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Anong pagtatalong ginawa na ito? For with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scripture that Jesus is the Messiah. Bakit niya pinapatay si Apostol Pablo? O si Esteban, yun ay dahil sa ang katuruan na tinuturo na Esteban ay allergic sa tenga ng mga Judaism. Okay, next question naman tayo ngayon dito kay
Mark Kayaw. Bro, Jando. Bro, maraming nagtatanong sa kailan daw yung sacramental blessings, salt, water, dami nagtatanong dito. Wala, hindi natin pwedeng masagot, no, dahil walang wala. Si Father Darwin, kailan ba pupunta para pag nandiyan siya, maraming gustong magtanong sa kanya din eh. Si Bro Bobby, wala na rin. Kailan daw sacramental blessings, bro, na pwede maibigay na Wala, no? Wala tayong may exactong date. Pag open na ulit yung office, pag nag-open yung office at nag-live ako sa mapapanood yan sa YouTube channel ng Punto por Punto, pag open yung office kasi magla-live si Upaw sa Sacramental Blessing. At sa mga nanonood din sa live ko sa Straight to the Point, pagkatapos kong magdaldal, susunod po pong i-live yung Sacramental Blessing. Yan po ang ang kalakaran dito. Okay, move naman tayo ngayon. Ito naman tayo ngayon kay Mark Kayo. Bro Jando, matanong ko lang, totoo bang invento lamang ang Trinitarian formula noong 2nd century at yung original ay sa Acts 2:38? Kasi may mga statement ngayon sa internet na yan ang sinasabi. Anong masabi mo dito, Brother Angel? Okay, so Bro Romel, nandiyan ka ba para makasagot si Bro Romel? Pag hindi, sige, sagutin natin. Sabi, Romel Palma? para makapaganda. Trinity yan, about Trinity, madali lang naman yan. Romel Palma? Brother Romel. Wala na, nabula na naman yun. Okay, ang daming mga tanong ngayon, magaganda yung mga tanong dito, no? But anyway, very short ang lang natin yan, sagot na natin yan, kapatid, no? Una pa lang si Jesus na yung Trinitarian formula. Mateo 28 nga, bro, 19:20. Si Jesus nagsabi niyan. Hindi siya invento, no? Jesus Hindi na siya nagsabi. invento. Si Kristo ang nagsabi. Sabi ni Kristo, Patay ka dyan pag hindi mo ginawa yan. kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo, iba yung Ama. So yan ang Trinitarian formula. May Voice Bible ka ba dyan na Trinitarian nakalagay mismo dyan? Na yung Biblia na nakalagay Trinity, Voice Bible ba yon? Yung binasa ni Bro Wendell? Triune God na nakalagay doon sa The Voice Bible, Triune God. Yeah. Triune God, that's the Trinitarian formula. At sabi ni Jesus, no, paalala po sa lahat, no? Muli, 1:12:48, salita ko hahatol sa inyo. So pag sinabi niyang kayo, binyagan niyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, gawin niyo. No? So yung iba hindi ginagawa sa pangalan ni Jesus lang no. So nakakatakot 'yon. At ang tanong mo kung invento, ayan na nga po Isa lang naman talata katapat niyan Si Jesus ang nagsabi niyan. Buhay pa si Jesus, hindi invento 'yan. Sinabi na niyan, Trinitarian formula po ang pagbautismo sa lahat ng mga tao. Kasama na po isang gul diyan dahil sabi niya lahat. Walang exemption na binanggit. Ang mga mga protestante, bawal pala magsulpot. Mga protestante, ibang sekta, nag-imbento, no? Ay, bawal ang bata. Saan nakalagay dyan? Wala naman, no? So, dinagdagan yon, bawal yon. Yun ang bawal, wala sa Biblia. Dagdag na bawal bautismoan yung bata. So, yun po yung pinakamadaling ang dami pa kasing mga tanong. Bro Jando. Okay, so, naman ako ngayon sa next naman na katanungan. Ito ay galing naman kay YouTube natin, dami. Yan nga. Ito tayo ngayon sa next naman si Mary Krampus Mas. Ba't yung paborito si Krampus? Alam ba ni MK na ito si Krampus demonyo? Wala siyang idea. Ito si Krampus. Ito kasi si Krampus kasi ito sinasabi kasi na na para bang opposite ni Santa Claus sa Christmas. Opposite siya ni Santa Claus. Si Santa Claus nagreregalo sa mga mababait na bata. Si Krampus naman ang nagpapanis sa mga naughty children.
Ba't paborito mo si Krampus? Mary pa na nakalaga sa una. Anong nakain mo? Ha? Muslim to eh. Anong nakain mo? Ba't Mary na Krampus pagkarugtong? Si Krampus, demonyo yan. Ha? Ano ba naman to? Wala Muslim to. Paborito niya demonyo. Talagang Mary Krampus mas. Walang Krampus mas. Krampus not meron, pero Krampus mas wala. Ano nangyayari sa'yo? Hindi mo yata kilala si Krampus eh. Okay? Sabi niya, Bro Jando, tanong ko lang, meron bang maling propesiya si Ellen White sa second coming ni Jesus Christ? Pakisagot, Bro Jando, meron. Ang propesiya niya, parurusahan lahat ng Romano Katoliko. Yun ang mali sa kanyang propesiya. Oh. Yung pangalang baguhin mo, pangit naman, Mary na Krampus pa. Demonyo si Krampus. Alam ko naman, aware niya to, aware siya dito eh, na si Krampus, demonyo eh. Pero talagang pinili talaga niyang pangalang Krampus, ano? Grabe ka talaga. O, next naman tayo. Si Charlie TV. Walang online sakramentala blessing ngayon, Bro Jando? Wala po, wala. Kasi hindi available si Father Darwin at si Father Bobby. Bro Next. Jando, sabihan din natin sila na basta't i-ready nyo lang po yung mga religious items diyan na pabibless nyo. Dahil minsan biglang sumusulpot si Father Bobby, bigla siya magsa-sacramental blessings mga kapatid, no? Basta't i-ready nyo lang po at sana si Father Darwin bro, no, ano natin siya kahit man lang once a week uli para ano siya sa atin. At bro, isingit ko lang yung matagal na to sa messenger ko. Maganda yung tanong niya. I-ano mo sa ano bro? Pakisingit nga to sa messenger ko lang to ilang araw na to. Nasa baby face natin bro, pakilagay na lang. Maganda yung tanong niya at maganda yung paliwanag sa kaalaman ng mga tao. Biblical tayo. Sa baby face may tanong. Download ko muna. Kasi hindi ko ito mabuksan pag hindi ko ito i-download. Okay. Sabi ni Mary Krampus mo, hindi daw niya alam na ano yun, demonyo. Yung Krampus. Sabi ni MK. Ano yan, masugid natin yan. Kahit ganyan yan, masugid yan sa masugid na tagapakinig na Muslim. Bro, walang Krampus mas. Krampus not meron, pero Krampus mas wala. Pag tinan mo yung, Christmas i-search mo meron. yung, pag i-search mo yung Krampus, demonyo yan si Krampus. Siya yung Hindi daw niya alam. siya yung taga-punish ng mga naughty children na nireregalo ni Santa Claus, naughty pa rin. Yun, no. Okay, so dito tayo ngayon sa kay dito. Ilang araw ko na alibadbaran sa sa Krampus pag binabasa ko eh. Kasi demonyo si Krampus eh. Okay, Merry Christmas and at Happy New Year na rin sa'yo, bro. Meron lang ako isang topic na sana makapagbigay ng aral din sa iba, Bro Angel. Ang tanong ko po ay yung mga tanong hindi nananampalataya. Taong. Ha? Taong hindi nananampalataya or hindi niyakap ang Panginoong Jesucristo sa madaling salita ay naninirahan sa mortal na kasalanan. Saan daw po nanggaling ang kanilang mga biyayang natatanggap sa halip na hindi naman daw po pala simba, palamura at kahit naniniwala sa mga na-contaminate na pamahiin. Ang point dito bro ay na makapagbigay aral sa iba na banggit ni Father Darwin yon, pero sana maraming hindi makaalam sa kanilang mga biyaya. Ayun, so maganda yung tanong niya, no? Marami yan, no? Actually nga, sabi ko nga po sa inyo, naikwento ko dati na bayaw ko na namatay si ate sa konsumisyon. Tapos itong bayaw ko, alam mo, pinagpapala. Ngayon, business na. Ang lalaki ng mga alahas. Nakita ko sa niya, no? Big time, no? Playboy siya. So ang tanong, ang dami niyan, mga corrupt people, mahiyaman, no? Tama ang tanong, anong nangyayari? Diba? Bakit itong mga bakit itong masasama pa pinagbiyaya talaga, no? Ang tanong, galing ba sa Diyos yun, no? Actually, hindi lang po yun, kahit spiritual warfare, no, sa mga nakikinig ngayon,
Magugulat ka, pinapagaling ng mga ano, no, ng mga albularyo yung mga may sakit. Oh, ano sagot doon ng mga exorcist priest natin, deliverance minister? Pinapagaling yan, 99%. No, bibigyan ka ng biyaya niyan, pagagalingin ka, pero yung 1% noon, babalikan ka noon. Ingat ka. Oh, lagot ka sa Ingat 1%. ka. Kaya niyang gibain ng Exactly. 99%. Oh. Ganon din sa pera. Alam niyo po ba, biblically ngayon, panahon na to, maraming ganyan. Alam niyo po ba, yung mga artista, ang dami yan. Binenta nila yung kaluluwa kay Satanas para sumikat sila. Ang dami yan. Ang dami nga, Oh, si mayayaman Katy nga yung mga... Perry. Yes, Si sa Katy Mason. Perry, meron talaga siyang video na sinasabi niya ulit-ulit na binenta niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo. Ang mga mayayaman, masonry. May mga ano yan, may mga blood compact yan, may mga, naku, grabe, no? Talagang mga masonry, pagka ano yung mga ritual nila. Pero mayayaman. Maganda yung tanong, paano yung mga ganun, no? Ano ba yung ano natin dyan? Ano ba yung masasagot natin? Una, uh, even ang Diyos kasi, tandaan po natin, una pwede natin sabihin ang Diyos din, no? Nag-ano ng ano ng um uh, nagbibigay ng biyaya sa mga matuwid at di matuwid. Mateo 5:45 bro, Jando, salita ng Diyos. Ito tingnan po natin kung saan nanggagaling yun. Una sa Ano yan, Diyos, pwede rin. Mateo 5:48 bro. 5:48. Okay, sabi ganito. Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong Ama na sa langit. Oh no, 45 bro, 45, sorry. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong Amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. So, yung mga biyaya, no, kahit hindi matuwid, pwedeng galing sa Diyos din. Nagdadasal naman sila pero wala sila sa state of grace, no? Pwede rin? Yes. Pero saan mas ano John, no? Saan ang more on ano na talagang masasabi Pero mas natin? maganda siguro, Brother Angel, no, na ibigay na talata yung Santiago 5:5. Yes, hindi. Yes, pupunta tayo doon. So, nagbibigay din ng biyaya ang Diyos. Huwag na natin ano yun, hindi galing sa Diyos agad-agad. No, may nagbibigay din. Pero lahat ba galing sa Diyos? Yun ang tanong. Yes, nagbibigay siya, pero lahat ba galing sa Diyos? Mayroong mga fallen angel, Diyos-Diyosan, biblically, nagbibigay ng pera. Biblical ni po tayo na ngayon. No? Pasok tayo sa Gawa 19:23-25 bro. Ito yung Diyos-Diyosan So, nagbibigay ng pera. Gawa Yes. 19, 23-25. 23-25 o 23-25? 23-25. Yes, bro. Nang panahon ding yon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na mga templong yari sa pilak na iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa. At ito'y pinagkikitaan nila ng Ng malaki. malaking pause. Doon tayo actually, yung iba diyan ano yan, Diyos Diana yan. No? So templong yari sa pilak, ginayang templo ni Artemis na kanilang diyosa. So actually sa ibang ano niyan, mga kapatid, Diyos-Diyosan siya. Ano sabi? Ito'y pinagkakakitaan nila ng malaki. Oh, may blessings. Saan galing? Sa Diyos-Diyosan. Delikado. Tuloy, 25. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero. At sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Ayan. So, umasenso sila sa hanap buhay nila. Paglilingkod sa Diyos-Diyosan. Ang dami niyan. Sa lahat ng iba't ibang bansa, di ba? Naku, ang dami. Sa China. Ang dami kayo mayayaman na yun. Sumasamba kay Buddha. Ang daming mayayaman. Ang tanong, at the end of the day, at the end of our life, doon ba nakasalalay? Basahin natin. Malakay muna, chapter 3. Tingnan natin kung anong pinaka-importante, no? Yung ba yung pagpapala ang mahalaga, Brother Angelito? Sana nakikinig ka na ngayon, no?
Malakay chapter 3 verse 13 to 15. Eto, nagdududa na sila sa Diyos dito dahil ang daming pagpapala. Pakinggan niyo po. Sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pero tinatanong ninyo, ano ang sinabi namin masakit tungkol sa inyo? Hindi ba't sinabi ninyo, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ng kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Bakit? Masasabi Yan, sige, masasabi pa nga natin na mapalad ang mga taong mayabang sapagkat Ayun. sila na gumagawa ng masama ay umuunlad. At kahit na ano daw? sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila pinarurusahan. Ayun, sapagkat sila'y gumagawa ng masama ay umuunlad. Ayan. Tama yung tanong mo, pareho-pareho, no? Umuunlad. Pero ano sa nasabi sa 16 and to 18, ito yung matindi. Nandiyan ba sa sa sukat ng kayamanan ng tao? Diyan ba maliligtas? Sa kaligtasan ng pag-uusapan at the end of the world. Kasi ang mga mayayaman, tandaan mo yun, mamamatay din yan. Amen? Lahat ng masasama na sinasabi nating yung mayaman, mamamatay lahat yan. Lahat yan. Lahat ng tao, kahit ang mundo ito mawawasak. Kahit ang pinakamayaman, ako pa naman, dahil ko nakikita yung mga mayayaman na napakaraming yaman. Tuloy-tuloy yung pagyaman, tuloy-tuloy yung pagyaman. Nakakatakot. So, iniisip ko paano pag namatay ito, nasaan ang kayamanan sa langit. So, anong mangyayari diyan, no? Sino bang mas mahalaga sa Diyos? Ito ba yung mga mayayaman na to? Yung mga mahihirap ba o alin ba? Ituloy natin sa 16, dahan-dahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para Pero sa maalala MBB niya nga bro, mas maganda yung mag-MBB dyan. Ang ganda ng pagkasabi dyan. Maganda MBB. balita Biblia. Yan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Boss, ano sabi diyan? Ipinatala niya sa aklat ng buhay, yung pangalan nila. See, at the end, ito yung mga hindi yung mga masasama. Ito po yung may paggalang at may takot kay Yahweh. Tingnan nito, ito yung at the end of the life of the person. Kahit mabuhay ka rito ng 80 years old, 100 years old, mga kapatid, brothers and sisters, mamamatay ka rin. Ano mahirap dito at the end of our life, yun ang forever. Sabi nila may forever dito, wala. Ang forever, nasa kabilang buhay. Billions of years ka doon, mananahan, wala ka nang babalikan. Yun ang forever. Yun ang tunay na kayamanan sa kabilang buhay kung talagang mapupunta ka lang. Kung impyerno ka, nandun yung forever. Maliligtas ba yan ang mga kayamanan nila? Hindi. Ano sabi dyan? Sino ba yung mga yan, bro? Ituloy natin sa 18. 18 naman tayo. 17 na tapos na ba? 17. Ayan. 18. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad na pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli niyo makikita. Sa 17 bro, ang ganda ng pagkasabi niya, no? Sa 17 bro, ibalik natin. Ano sabi niya? Sa araw ako'y kumilos. Itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila. Sino yung ililigtas niya yan? Yung mga yung mga may takot sa Diyos. Hindi niya sinabi ililigtas yung mga mayayaman. Amen. Sana nakikinig po tayo, yung mga mahilig ng kayamanan. Wala sa kayamanan. Sa araw ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila. Iyan po yung mga yan po yung may takot sa Diyos. Tulad ng pagliligtas sa isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sino yung mga yan? 18 bro. Last 18, verse. sabi ganito, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Sino ang pinaka mas kalugod-lugod sa Diyos? Hindi yung kay mayaman. Alin? Yung naglilingkod sa Diyos. So, Brother Angelito,
Huwag mong intindihin kung saan ba galing ang kayamanan ng mga masasama. Masasama, mayayaman, kung sino mo mayayaman dyan, saan man galing. Huwag mong intindihin yun. Intindihin mo yung sarili mo, paano mo iligtas. At the end, ano yung kalugod-lugod sa Diyos? Yung mga naglilingkod, may takot, tapat ha, maraming lingkod, hindi tapat. Mga tapat, matatag na tapat na naglilingkod sa Diyos. Sabi ng Diyos, ililigtas ko sila. So walang connection po kung gaano kakayaman, wala yung connection yung iniisip mo, bakit ganito, bakit ganun sila mayaman. Don't worry about them. No? Ang sabi ng Diyos, ang concern ng Diyos dito kung sino yung naglilingkod sa Kanya ng tapat, may takot sa Diyos, yun ang Kanyang ililigtas. Yun ang pinakatunay na kayamanan natin. Nandun yun sa kabilang buhay. Yun lang po, Bro Jando. Sana maintindihan natin, Brother Angelito, at sa lahat po na nakikinig ngayon. Kaligtasan ng kaluluwa, ang ano sabi ni Jesus, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Yun ang tunay na kayamanan. Yung po ginagawa natin ngayon, kayamanan to sa langit. Kaya nga yung sinasabi ko, sa harap ng Diyos, kahit yung pinakamayaman sa buong mundo na walang Diyos, tayo na wala man lang wala man lang sasakyan, wala man lang tayong ari-arian, mas mayaman tayo sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil ang tiniipon natin ay panglangit na kayamanan, kapatid. Bro Jando? Kaya ang masasabi ko diyan, huwag kayong mainggit sa mga nagpapasasa sa kayamanan pero nasa state of mortal sin naman. Huwag kayong mainggit sa kanila. Oh, yung tiyuhin mo. Kaya biglang yaman kasi naging drug lord, tinan mo asensong-asenso sila. Eh tayo naman ngayon, tinan mo nabubuhay ng patas pero tinan mo halos hindi makabili ng bigas. Buti pa sila, huwag kayo mainggit sa ganun. Bakit? May sinasabi kasi sa Santiago 5:5. Sabi ganito, nagpasasa kayo sa kalayawan. Sabihin yung gumagawa ng kalayawan, hindi ko sinasabi yung hindi gumagawa ng kalayawan. Ito yung gumagawa ng kalayawan. At karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Oh? So, para ka lang nagpataba, parang baboy na pinapataba para pagdating ng araw ay kakatayin ka. Sa dating Biblia, itong sasabi, kayo'y nangabubuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinatabang inyong mga puso sa araw ng patayan. So, huwag kayong mainggit. Alam na Marami kapag pa sila dyan na nasa... mabibigat na sinabi si Santiago na yung mga kayamanan ninyo, naku, yung mga bulok yan, yan pa yung magiging sanhi ng mo, no? Mas Pagpapahamak. mas maganda kung mayaman ka, mapagbigay ka naman. O at least nagagamit mo yung kayamanan mo sa tamang paraan. Kaysa yung mayaman ka kasi gumagawa ka ng mortal sin, kaya ng halimbawa, pang-hold up. O halimbawa, yung pagda-drug dealer, yung mga ganon, yung mayaman ka dahil sa mga ganon, lagot ka sa araw ng paghuhukom. Yun ang ibig sabihin doon. Last verse din, no? Mangangaral 7:4, bro, no? Ito po favorite verse ko rin to sa lahat ng nakikinig ngayon, no? Lahat dapat ito kaso napakarami sa buong mundo hindi ito iniisip. Mangangaral 7:4, bro. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Amen. Ayan, no? Pinaghahandaan mo kamatayan mo dahil anytime, any moment, di mo alam kailan ka mamamatay. Sabi ng iba, pinaghahanda niya dahil ibigay mo na yung last will testament sa mga anak mo. Hindi yan. Pag pinaghahandang kamatayan, ibig sabihin, paghahanda sa pagharap kay Jesus yan. Ihanda mo yung sarili mo. Huwag kang mag-isip ng kasayahan. Ayan, mangmang ka, sabi dyan. Ang mga tao ngayon, walang iniisip kundi magpayaman. Politika, kapangyarihan, kasikatan, kayamanan, mangmang sa Diyos yan. Kaya wag po kayo mag-alala kayong mga lingkod ng Diyos na sabi nahihirapan tayo dahil sa paglilingkod. Naku, no? Sabi ni Jesus, di ba, Mateo 5, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Umasa ka sa Diyos, mapalad ka. May mga nag-iisip ng kasiyahan, mangmang yan. Pur sa paningin ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos diyan sa Mangangaral 7:4,
no? Sabi niya, mapalad ka kung ikaw pinaghahanda mo ang iyong kamatayan, pinaghahanda mo ang kaligtasan mo, yun ay paghahanda na kaligtasan, yun ay tunay na kayamanan dahil sabi ng Diyos, muli, yun ang tunay na kayamanan ay kayamanan panlangit. Bro Jando. Pinalitan na nga pala ni MK yung Krampus. Ano na siya, masayang Kristiyano, pinalitan agad. Yun, Naging Chris- yung naging mas Kristiyano. pareho. Naging Kristiyano ano to, masayang Kristiyano ngayon. Muslim siya, ano ba yan? Magulo to si MK. Muslim tree ngayon na MK. Para naman di ako sabihan na gumawa ko ng kwento. Mas maganda natin ipakita itsura ni Krampus, wait lang ha. Ating buksan ha. Ito. Niyo. Pakita ko sa inyo ano ba itsura ni Krampus. No? Oh, yan, Krampus. Oh, siya yung ano yung itsura ni Krampus? Oh, demonyo yan. Demonyo yan si Krampus. Nakikita niyo? Ayan o. Yung Natakot. yung Biglang pinalitan ng pangalan niya. MK, yan o. masayang Kristiyano na. Ati butang Krampus Festival. Ano yung Krampus Festival? Ano yung mga costume niyan? Tingnan mo. Tingnan yung costume ng mga Krampus Festival. Oh. Ito. Mas maganda ito ating buksan. Yan. Ano? Talagang demonyo mga mukhang yan. Ayan Ay, ating i-download para makita ng Ay, hindi naka siya. So palakihin ko na lang. Yan mukhang Krampus. Yan si Krampus. Kapag siya ay opposite ni Santa Claus sa sa mitolohiya ng ganyan na celebration. Siya yung opposite ni Santa Claus. Siya yung tagapanis sa mga naughty children na tumatanggap ng regalo, naughty pa rin. Binabalikan sila ni Krampus at pinarurusahan. Yan ang Krampus na sa Christmas. Okay. So dito naman tayo ngayon sa last na lang nakatanungan, 57 na. Ito yung tanong nating bibigyan ng pagkakataon, si Catherine Villorente. Ang tanong, bakit yung iba huli dumating sa misa tapos nagkukomunyon din? Isa pa, nagkukomunyon na may kasamang live-in na mag-asawa sa kanilang bahay o isa o dalawang anak niya puro live-in. So ating pasagot yan kay Brother Angel. Sa YouTube, Brother Angel. Bakit? My people were destroyed because of lack of knowledge. Lack of knowledge po. Hindi po kasi nila alam yun mga kapatid, no? So, anong tatanong mo sa akin kung bakit hindi nila alam? That's the main reason po, no? Well, kaya nga yun po yung purpose ng punto por punto mga kapatid, brothers and sisters. Sana ma-share natin ito, no? Kasi sabi ko nga, this is a blessings. Hindi alam na maraming tao. Billion totoo. Iniisip ko nga lagi, araw-araw, billion ng tao. Sino yung nakakarinig dito sa mga totoong aral, no? Tungkol lalo na dyan, tungkol sa pagko-communion. Napakarami ngayon, hanggang ngayon, no? Lalo na sa simbang gabi, punong-puno. Ang daming nagko-communion. Pero pansinin mo yung mga nagkukumpisal, actually, halos wala. Yung sa confessor room, wala. Halos ilan lang, mabibilang sa kamay. Pero yung mga nagsisimba, libo. They don't know. Iyon po yung dahilan, kapatid, no? Lack of knowledge. Nakakatakot. Sabi sa, yun nga, no? Siyempre, ang misa, laging concentrate, focus si Father kasi sa homily. Ako nga, may kinausap ko ritong pari. Sang-ayon siya sa sinabi ko talaga isang Amerikanong pari dito, pinagkukumpisan na namin. Nabanggit ko yan. Yes, sabi niya gano'n, that's true. Sabi ko, alam niyo ba na pag hindi nagkakasala, sabi ko, isn't it, Father? Sabi ko kay Father, 90 years old na yon.
napaka-ano rin niya, no? Pareho kami ng ano, so nung sinabi, yes, sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n, but the problem, sabi ko, no, they might stop coming in. So baka hindi na sila magsimba. Kapag sinabi mong dapat mag-confession, ang sabi niya, I don't care kung ano siya talaga. Kaya lang, hindi siya yung presider doon. Indian, no? Hindi yung American. So, sabi ko nga, nakausap ko na si Bishop diyan. So what did he say? Sabi niya gano'n. So yun nga, sabi ko na gano'n nga, hindi rin yata alam yung ano, yung pagdating sa mga sacrilege. So nakakatakot talaga ano, lack of knowledge kapatid. Bakit? Ang tanong mo, lack of knowledge. Ngayon, yung huling nagko-communion, ano ba yung batas ng simbahan? Okay, sa mga nalilate lagi, no, case to case basis. Wag lagi, no, case to case po 'yan. Kapag ka yung na-late kayo, pwede na ba mag-communion pa rin? Case to case basis 'yan. Kapag ikaw ay na-late lang dahil dun sa talagang valid naman ang reason nyo po, pwede ba kayo mag-communion? Yes. Just pray the act of contrition, mag-humingi kayo ng tawad, and then kahit gaano ka-late yan, you can still receive communion. Good news po to sa mga taong minsan na-late dahil sa inano yung bata, yung anak, o na-traffic. Pwede ba mag-communion? Maraming nagtatanong yan. Yes. No, turo ng simbahan, pwede yan kung talagang hindi mo, no, hindi mo kasalanan talaga. And maraming ano na sitwasyon na binibigay namin ng banal na communion nung lay minister ako, kahit sa mga hindi nagsimba sa mga may sakit, viaticum, nagbibigay talaga ng communion yan as long as walang mortal sin, no? So, gaano ba kalit? Pwede po 'yon kung ano. Pero pagka ikaw ginusto mo lang o dahil sa katamaran, delikado na po 'yon, no? So, 'yun po kapatid, hindi lahat kapag na-late ka, kung ikaw ito'y valid, pwede pa rin. Pag hindi, wag na. Mas maganda confess. Kung talagang sinadya mo, confess muna sa susunod, or you can go to different mass. Yung pangalawang mass, doon ka na lang mag-communion. Doon ka na lang bumawi, kapatid. Buuin mo siya, second mass, buuin mo, and then doon ka mag-communion. At make sure wala po tayo sa ano no, sa state of mortal sin at nakapag-confess na tayo. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, yun ang ating huling katanungan sa gabing ito dahil alas 10 na po ng gabi. So, dito po tayo sa ating huling mensahe at pasalamat. Atin mo nang ibigay ngayon dito kay Brother Romel Palma, siya yung mauna. Brother Romel? Brother Romel? Ala pa rin si Brother Romel. Ito tayo kay Brother Romer na lang ng Bukidnon. Brother Romer? Okay, Bro Jando, Bro Jando, paalala lang po sa yung plus na to, bro. Paalala lang. Yung yung mga simbahan o mga chapel, mga chapel na yung nagpi-predict ay mga open ng third ay delikado po 'yan. Kasi marami po na pumupunta, hindi na lang natin babanggitin yung mga lugar na yan. Maraming nagpupunta na mismo yung mga demonyo kapag nagdi-deliverance. Nagsasabi talaga sila na yung lugar na yan ay kaharian nila. Mayroon ding iba na nagtataka tayo doon sa mga medium, yung mga sinasapian ng Santo Niño na doon sila papapuntahin magsindi ng mga kandila. So ganun po, mag-ingat po tayo sa mga lugar na yan kasi yung history pala niyan, history ng mga lugar na yan nagsimula doon sa mga open ng third eye. So delikado po talaga. Pero kung mayroong misa, walang problema 'yon, walang problema. Pero kapag doon ka talaga focus mo yung sarili mo, delikado po. Marami nang naharas, marami nang nagre-react doon sa mga lugar na yan. So pasalamat na po tayo doon po sa lahat ng mga nanonood. Sana po hindi po tayo hindi po tayo palagi po tayong subaybay po sa punto por punto kasi marami po tayong matutunan hindi lang sa spiritual warfare kundi po sa doktrina ng simbahan. Yun po ang pinaka-importante, ang doktrina ng simbahan para ang demonyo mawalan ng stronghold sa buhay natin. So back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother
Romer at may ibigay naman ngayon kay brother Romel Palma. Available na ba di Romel Palma? Pasalamat. Wala pa rin. Brother Junre? Wala pa rin. So, tinibigay na lang ngayon kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos? Brother Angel? Okay, amen. Praise the Lord, no. Ano yun lang natin is ito, bakit daw Roman Catholic nakalagay di ano sabi niya rito? Bakit daw si Sister Nancy Diente, no? Bakit daw dalang pang-uri ng pangalan ng Universal Church, Catholic Apostolica Romana or Apostolico Romano? Katoliko, hindi po, no? Okay, sa English, iano mo sa English po, ang term ng talagang simbahan, no? Marami rin nalilito rito. Ano ba talaga ang tunay na pangalan? Although sa mga ano natin, sa mga by data natin, no, Roman Catholic Church, no, o Catholic nakalagay lang, no. Pero yung church talaga natin, ang talagang tunay na pangalan niyan, Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia, no. So ano ibig sabihin nun? Translated mo siya sa English, na ibig sabihin the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay? Iglesia, hindi po Katoliko. Iglesia Katolika Apostolica Romana. Pag sinabi mong Katoliko, yun po yung mga tao, Katoliko sister, no? So, ang tunay na pangalan ng simbahan, lahat ng nakikinig ngayon, Sancta Catholic Apostolica Romana Ecclesia, or ibig sabihin po, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? So yun po yung tunay na pangalan, no? Iglesia Katolika Apostolica Romana po. Para sa mga kaalaman ng mga ano, no? Yung iba naman shortcut RCC, Roman Catholic Church. So pwede rin po yun, no? But yung talagang full term niya na pang-uri na sinasabi mo, isa lang po yan, no? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, yun po, no? Unang-una, maraming po salamat. Unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ang kalwalhatian at kapurihan. Ang dami pa mga tanong, hindi na nasagot, no? Sa bukas po, tuloy-tuloy lang po yung katanungan. Nagaganda pa naman ng mga tanong. At bukas po, tuloy-tuloy lang po, no? Pwede nyo i-reserve yan. Bro, pwede mong i-reserve mo, bro, Jando, no? Para bukas din. Yung Ano mga ang... yung mga bagong tanong sa YouTube, ang dami ngayon kanina lang dito sa live natin. So pwede sinisave ko naman sagutin. siya. Pwede po natin sagutin yan bukas, no? So sa kanya lahat ng kalwalhatian, kapurihan, no? Thank you Father God, thank you Jesus, thank you to the Holy Spirit. At thank you rin po kay Mama Mary, no? Paalala po sa lahat, no? Sabi laging sabi ni Jesus, no, mag-ipon ng kayamanan sa langit, no? Maganda yung ano kanina tanong. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Paalala po sa lahat, kapag namatay tayo, ano ba yung naipon mong kayamanan sa langit? Tama, no? Isipin mo yun. Kasi sabi niya, ang salita ko huhukom sa inyo. Sabi niya, mag-iipon ng kayamanan sa langit. Kailanman hindi siya nagsabing mag-ipon ka ng kayamanan sa lupa. No? So, kaya yung mga nagsasabing, magpayaman kayo, blessings yan, magpayaman, patay tayo dyan. No? Kayamanan sa langit. So, paalala lang po sa atin, ito yung spiritual works of mercy. Ito po yung kayamanan sa langit, lalo na yung pag-share nyo ito. Maraming mga tao, walang alam, they will destroyed because of lack of knowledge. Kaya sa unang Korinto chapter 11 verse 27 to 13, sabi doon, hindi karapat dapat tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo ay nagkakasala. Kaya maraming, no, dahil hindi nila alam, maraming nagkakasakit at namamatay. Bakit? Kasi nga lack of knowledge. No, lack of knowledge nga po eh. Bakit? Ayaw nilang Ayaw nilang nandiyan ang chance na sila, kumpleto na, ayaw mag-aral. So sana po mai-share po natin ito, no, para sa ikaliligtas ng lahat. So panghuli, pabaan po ng ating ebanghelyo kanina, no? Napakaganda, no? Si John the Beloved, no? Paborito daw na apostol ni Jesus Christ. Siya po ang kaisa-isang apostol na hindi nang iwan kay Jesus nung hinagupit siya at pinako sa krus. Ganun niya kamahal si Jesus. Yung 11 nagtago. Sana ganun din po tayo. Ngayong araw na to, pag-isipan natin, kaya ba natin mahalin si Jesus? No?
hanggang sa dulo ng ating buhay, kahit anumang pagsubok na yan, kahit ano bang mangyari, mahalin natin si Jesus at huwag nating iiwanan punto por punto, kapatid. Dahil ang nandito ay ang salita ni Jesus. At si Jesus nandito rin. Ang sabi niya, isa o dalawa nagtitipon sa kanyang pangalan, nandiyan ako sa kalagitnaan niyo. Jesus mismo nagsabi niya. So huwag niyong iwanan si Jesus sa punto por punto. Dahil kapag umalis kayo, hindi kami iniwanan niyo. Si Jesus ang iniwanan niyo. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night everyone. So, bigyan mo natin si Father Darwin sa inyo. Father Darwin, pasok. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At wala po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, so closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Babay na po sa lahat. Kita-kits po tayo ulit bukas ng gabi. Ito lamang sa punto por punto.